dumating na rin po yung order ni Alvin na gilingan po ng mga mais na pwede pong pang silage na kumpay. At karating lang po ngayon ni Kuya. So, yan po ang mag-assemble. Papakita ko sa inyo kung paano po niya i-assemble ang shredded na gilingan po ng mga mais. O kaya mga pwede pang kumpay. Kaya let's go. Let's check it out. Kape muna kayo. Kapoy, muna. Ano pong pangalan Kuya ng kumpanya niya? Sa amin kasi ano ma'am, supplier kayo ma'am eh. Supplier kayo mismo. Bali Santa Cruz, Manila po ang ano nyo. Sa FB po. Sa FB nag-order sa Alvin eh. Ako talaga yung afford eh. Kami lang nag-deliver. Ano ba pangalan sa ano? Ano yung pangalan sa niya? Sa FB. Ano ko kay Alvin? Shredded. Si Kuya galing pa Santa Cruz, Manila. Nag-deliver dito sa Batangas. Sa kalibliban ng aming lugar. Kaya nga po nag-order sa Alvin eh para ano, rest back talaga pag tag-ulanan. Kailangan talaga ng stock na kumpay para hindi na mahirap maghagilap ng kumpayin. Buti may dayame. Yan muna inaasahan namin, dayame. Kinakain din na ba kayo? Kahit patay ganyan? Kaya na talaga kinakain nila. May patrabaho nga din pala kami guys. Pinapaayos po namin yung kulungan po ng aming baka. Pinapatibay na po namin kasi nga po pagkahoy, paggawa po ng paggawa nagagato. Ngayon po, ang pinapagawa na po namin ngayon ay yung sementado na rin po talaga. At saka may kanya-kanya pong pakainan at inuman ng mga baka. Bali, parang 8 daw po ata ang ipapagawa ni Alvin. 8 na pakainan. Para hindi na nasahig ang kainan ng aming mga baka, kundi doon na sa mismong kainan mismo. Kaya naman, ayan tatay. Ayun, ang aming mga baka. Binigyan ko na. Tapos ito nga pala guys, yung bago namin biling baka. Kagabi lang po dineliver. Binili po na Alvin sa Matinggain. Bumili po si Alvin ng pang-ararong baka guys. Para talagang pang-araro lang din po sadya. Kasi mga inahin po namin dito guys, may mga pisiro pa. Hindi pa magamit dahil nasunod ang mga anak. Kaya naman bumili po sadya. Shredded. Shredded ng gilingan ng mga kumpay. Ang Kuya. Hindi ko alam kay Alvin kung magkano. Ina-assemble pa. Para pag summer nakatambak, tinatambak. Ginagawang silage. Ayan, na aking bayaw. Siya ang aming contractor sa mga ginagawa. Kaya naman, ayun po ang mga aming papanday. Nagpapanday. Tapos meron din po yan. Tapos mag-extend din po kami guys ng piggery. Dito po sa gitna ng inahinan namin at saka sa kambingan. Bali, ang ipapagawa lang po namin dyan guys ay 5 inahinan at 2 pong lipatan, 2 pitak. So nag-order na po sa Alvin guys ng Bartolina na 5 na magkakadikit. Tapos 2 pitak lang po na lipatan po ng mga biik. Para po may rest back po kami. Ayan guys. Ang aming mga bisiro po kasi guys ay gala na ng gala. Nauhantid na po kami sa kapitbahay. Kaya inuuna po nila ang aming bakahan. Para magpapagawa na rin po kami ng talagang bakod. Para kahit nandun sila sa loob, hindi sila makakagala sa ibang kapitbahay namin dito. Nauhantid na po kasi kami guys.
Di gulong. Testing na Alvin. Anong guy? Matibay nga. Yan, tapos bingat ka lang konti. Yan, 45 mo lang. Tapos, atakin mo. Saka ka pagpatay, huwag mong malakas na patayin bigla. Hindi, ibig sabihin yung pagkakambiyaw. Habang nandahan, hindi. Ay, di, patay. Patay mo na. Saka kung halimbawa painitin mo na sa umaga, bago mong gamitin, di ba? May malamig pa. Ito mo naman. Yes, sir. Pwede naman diretso yan. Pwede naman. Pero kung para sermon, pwede mo na sa sermon, slow. Pagmadamo-damo lang malilinis. Hindi ka lang sa para maipit ka. Kasi yung adjust na yan, itong long or short, para yan sa gear lang yan. So, ito yung mingipit. May halimbawa, medyo malaki-laki. Aangat yung gear niya. Pag medyo maliit, iipit na ng konti. Pag malalaki ang aking gigiling ngayon, dapat nakalong. Katulad yung, diba, kinapalan mo, diba, yung paglagay mo. Nagpakalong lang. Kasi para sa mga tapas eh. Pero tingnan mo mga ano, nakalong tayo, diba? Tingnan mo matangkay, kaya maliliit eh. Yung mga mais yan, nakain na ba? Ano ba yung mga ganyan? Yung dagami? Kaya, Ay, sa'yo ba kayo?